Maraming salamat Lord, lalo na sa mga unos na nangyari nitong nakaraan linggo. Maraming salamat Ama sa iyong protection, sa iyong gabay at patnubay Ama. Maraming salamat, kaya patuloy ka po namin na pinupuri ang mga pinapasalamatan sa iyong dakilang pangalan na si Jesus. Ipakalinisin niyo po ang aming puso mula sa karumihan, isip, puso, at maging ang aming bibig, Panginoon. Mula sa karumihan, linisin niyo po ito Ama, upang kami maging karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Gabayan niyo po ako sa pagbabahagi ng mga salita, O Lord God, na ang kalooban mo lamang Ama ang siya masunod, Panginoon, hindi ang kalooban ko. Bigyan niyo po ako ng karunungan, kaalaman at katalinuhan upang maihayag ko po ito ng maayos at maluwalhati. Itago niyo po ako, Lord God, sa iyong likuran upang malahaya ka po na makapagpahayag ng iyong banal na salita. Ang banal mong salita lamang, Lord, ang siyang mamumutawi sa atin lagi, Panginoon, sa iyong gabay at katalinuhan. Maraming salamat, Ama, at muli sa iyo po namin binabalik ang lahat ng mataas at barog, papuri at samba in Jesus' name. Ito po ay magbabahagi ng salita ng Lord. At verse po ng aking ibabahagi ay makikita po natin ito sa awit 91 verse 11 to 12. Noon na pinamagatan kung paano ba tayo proteksyonan ng Diyos, no? Sabi niya rito sa awit 91 verse 11 to 12, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin saan mang dapo maparoon, tiyak kang iingatan sa kanilang mga kamay. Ikay aalaylayan sa mga batoy paamoy, hindi nasaktan. So ang mga anghel ng Diyos ay magkakaroon ng espesyal na tungkulin sa nasamahan, ipagtanggol at ingatan ka laban sa kanilang kapangyarihan. Ang masasamang espiritu ang hindi maaaring manaig ang kasamaan. Kung kinakailangan ay iwasan mula sa kapahamakan na pakikipagsapalaran, ang panganib, ginagamit ang Diyos ang kanyang mga anghel upang protektahan ang kanyang mga anak at ang kanyang bayan. So may tatlong puntos po tayo kung paano po tayo proteksyonan ng ating Diyos. Number 1 po, ang Diyos ang iyong proteksyon kung pinili mo siya. Kaya masabi niya rito sa awit 91 verse 1 to 2, sino mang tumatahan sa kanlungan ng kataas-taasan ang magpapahinga sa ilalim ng kapangyarihan sa lahat, sasabihin ko tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at ang aking kuta, ang Diyos na aking pinagtitiwalaan. So ang Diyos natin ang siyang tagapagtanggol po natin sa ating buhay. No? Siya po ang tagapagtanggol natin sa lahat ng uri ng kapahamakan dahil ayaw ng Lord na tayo ay mapapahamak. Siya ang kanlungan at handa siyang protektahan tayo, kaya piliin po natin na manatili sa presensya ng ating Panginoong Diyos. No? Dahil siya lamang ang dapat natin pagkakatiwalaan. No, wala tayong ibang pagkakatiwalaan kundi ang Diyos lang natin. Amen? Number 2 po tayo, pinaprotektahan ka ng Diyos sa kasamaan. So sa araw-araw po ng ating buhay, nariyan po Diyos para sa atin. Saan man tayo pumunta, saan man tayo dako, paparoon, lahat po ng ating gagawin, nandyan ang Diyos upang tayo ay kanyang iingatan, hindi niya hahayaan na tayo ay mapahamak. No? Hindi niya tayo hahayaan na mapahamak. No, hindi tayo hahayaan ng Diyos na malapitan tayo ng anumang uri ng kasamaan, ng kasamaan dito sa mundo. Dahil nandito pa tayo sa mundong ibabaw, so hindi hahayaan ng Lord na tayo ay mapahamak. No, kaya nga sabi niya rito sa awit 91 verse 9 to 11, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin sa anong dako maparoon, tiyak kang iingatan ng ating Diyos. No? Tiyak kang iingatan ng ating Diyos. No? Iingatan tayo ng Diyos sapagkat ginawa natin ang proteksyon ng kanlungan at kataas-taasang Diyos. No? Kaya walang kasamaang mangyayari sa atin sapagkat uutusan ng Diyos. Nang uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel para sa atin na iingatan tayo sa lahat ng ating mga lakad. No? Saan man tayo magpunta, ano man ang gagawin natin, ano man yung mga desisyon natin, kailangan pong natin ang proteksyon ng ating Diyos at iingatan po tayo sa lahat ng ating gagawin sa buhay. No? Ang banal na kapangyarihan at proteksyon ng Diyos ang siyang nakapaligid sa atin upang tayo hindi mapahamak. Kung tayo po ay buong nagtitiwala sa Diyos natin. Amen? Kaya sabi niya rito sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, sabi niya, magtiwala sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. So sa lahat po ng desisyon natin sa buhay, kung ano man po yung mga gagawin natin sa buhay, kung ano man yung mga pinaplano natin sa buhay, kailangan natin isangguni ito sa ating Panginoon. No? Kailangan natin isangguni sa ating Diyos. Dapat natin kilalanin ang Diyos, wag po natin siyang pangunahan sa ating buhay. No? Sapagkat mas the best ang plan ng Panginoon kaysa sa atin. No? Hindi natin dapat pangunahan ang ating Diyos upang ituro sa atin ang pinakamaganda. No? Ang pinakamaganda at ang tamang landas na tatahakin natin upang tayo ay hindi mapahamak. No? Hindi tayo mapapahamak sa buhay na tatahakin natin. No? Kaya kailangan po natin na ipagkatiwala sa ating Panginoon, anumang desisyon na nais natin, saan man tayo pupunta, kailangan po natin na ipagtiwala sa ating Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siya nakakaalam ang para sa ikabubuti natin. Amen? So kailangan po natin na magtiwala upang magkaroon po tayo ng katagumpayan sa ating mga balakid sa buhay. Kaya number 3 na po tayo. Sabi niya rito, pangako ng Diyos na hindi tayo hayaang masaktan. So hindi tayo hayaan na masaktan ang ating Diyos. Kaya nga sabi niya rito sa awit 121 verse 3, hindi pababayaan ang iyong paa na madulas. Siya na nagbabantay sa iyo
hindi iidlip. So, ang Panginoon Diyos natin laging nariyan, 24 hours tayong binabantayan ng Diyos, ni idlip hindi niya ginagawa. Bakit? Dahil gusto ng Lord, gusto masiguro ng ating Panginoon Diyos na tayo ay laging ligtas, no? Na tayo ay laging ligtas, sapagkat yan ang pangako ng Diyos na iingatan tayo, puprotektahan tayo ng ating Diyos. Amen? Sa mundong puno ng walang katiyakan, nakakatuwang malaman na ang anghel ng Diyos ay laging nariyan, nagbabantay sa atin, itinataas tayo upang maiwasan ang kahit maliit na maling hakbang sa ating buhay. No? Hindi niya hayaan na tayo ay hamak, no? Ano man yung mga hakbang natin sa buhay, no? Sinisiguro ng ating Panginoon Diyos na hindi tayo hahayaan na masaktan. At hindi rin nangangahulugan na ang kanyang mananampalataya ay hindi haharap sa anumang pagsubok o anumang paghihirap sa buhay. Ngunit tinitiyak nito ng ating Diyos na bagamat na nakakaranas tayo ng anumang pagsubok, ng anumang problema sa buhay, na nangangako ang ating Panginoon Diyos na nandyan siya upang tayo ay kanyang proteksyonan, upang tayo ay kanyang tulungan, upang tayo ay kanyang gabayan, no? Ngunit patuloy po tayo dapat na magtiwala sa ating Diyos na sa pangangalaga ng Panginoon Diyos na hindi tayo hayaan na masaktan. Amen? Hindi hayaan na masaktan tayo. No? Kaya nga sabi niya rito sa Mateo chapter 4 verse 6, sinabi niya kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat sinabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na iingatan ka, bubuhatin ka nila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. So hinahamon ni Satan si Jesus na subukin ang proteksyon ng Diyos, no, sa pamamagitan ng pagtapon ng kanyang sarili sa tuktok ng templo. Pero niyo po yung templo, napakataas nun, no? Napakataas nun. Gusto ng Satan na tumalon si Jesus dahil sabi niya, meron kang Diyos na karihan, may anghel siya na uutusan upang ikaw ay saluhin kapag ikaw ay nahulog. Ngunit hindi ginawa ng Panginoon Diyos, tumanggi siya. Tumanggi si Jesus, no? Tumanggi si Jesus na nagtuturo sa atin na bagamat totoo ang proteksyon ng Diyos, hindi ito dapat baliwalain o subukan. No, hindi dapat subukan ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi pinapakita lang natin na para tayo nagmamataas sa ating Diyos. Diba? Para tayo nagmamataas, para bang hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. No? So kailangan po natin magtiwala sa Diyos, no? Huwag tayong padaig sa anuman bulong ng kaaway. No? Si Jesus ay namuhay na may buong pagtitiwala sa proteksyon ng Diyos. At ginawa niya iyon na may pagpapakumbaba at pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang buhay, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, at muling pagkabuhay sa pangangalaga ng Diyos. So nandun na, bagamat hindi sinunod ni Jesus si Satan, hindi ibig sabihin na hindi siya nagtitiwala sa Diyos. Andun yung pagtitiwala sa ating Diyos. At ayaw ng Diyos na tayo ay nagmamalaki sa Kanya. Kaya ganun po yung ginawa ni Jesus. Hindi siya nagmalaki, hindi siya nagmataas, at hindi niya pinangungunahan ng ating Diyos. Dahil alam ni Jesus na ang Diyos Ama ang siyang makapangyarihan. Amen? Para sa mga sumusunod kay Jesus, kung ito ay banal na proteksyon, ay nagtutupad ng katiyakan na walang kahit kamatayan o buhay ang makakapaghiwalay sa kanilang pag-ibig ng Diyos. No? Susunod, ang pag-ibig ng Diyos ay malawak. Ito ay hindi limitado sa espiritual na kaharian, ngunit umaabot sa bawat detalye ng ating buhay. Nakikita niya ang bawat balakid na maaari nating harapin, at laging handang magbigay proteksyon na kailangan natin sa buhay. So, kailangan po natin magtiwala sa ating Diyos. Amen? Maraming salamat po. To God be all the glory.